posisyon, kailangan naka-straight ang elbow, hindi siya naka-bend. Magandang araw po mga ka-Lifesaver. Ngayong episode po ngayon ng Lifesaver ay pag-uusapan natin at tuturuan namin kayo ng mga pwede nating magawa bilang mga bystander, bilang mga taong nakakakita ng insidente ng pagkalunod. Pero bago po yan, panoorin muna po natin ang ABP ito. Sa loob ng ilang minuto, maaaring magkaroon ng pinsala ang utak ng isang tao kapag walang dumadaloy na dugo. Kapag ito'y umabot sa 9 na minuto o higit pa, mataas ang tsansa na magkaroon ito ng malalang pinsala sa utak na maaaring humantong sa irreversible brain damages. Posible itong maiwasan sa pagsasagawa ng tinatawag na CPR. Ang cardiac arrest ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng tao sa buong mundo. Nangyayari ito kapag biglang huminto ang pagtibok ng puso. Ayon sa American Heart Association, karaniwang nangyayari ang cardiac arrest sa bahay, pampublikong lugar at nursing homes. Kahit sino ay maaaring makaranas ng sudden cardiac arrest. Katunayan, pangunahing sanhi ito ng kamatayan sa mga kabataan sa ibang bansa. Habang isa sa 12,000 buntis ang dinadala sa ospital dahil sa sudden cardiac arrest. 25% sa mga nirespondihan ng mga emergency medical services personnel walang sintomas na naranasan. Every second counts kapag nangyari ang sudden cardiac arrest sa isang tao. Kaya isang critical life-saving procedure ang pagsasagawa ng CPR. Sa mga sitwasyon kung saan huminto ng biglaan ang tibok ng puso o tumigil sa paghinga ang isang tao, kinakailangan na magsagawa ng CPR o cardiopulmonary resuscitation. Marami na pong insidente ng pagkalunod at nagiging sanhi ng pagkamatay ng ating mga kababayan dahil hindi na-applyan ng tamang CPR. At ang common na nangyayari kapag nalunod ay nagkakaroon ng cardiac arrest. So ang pinaka-ikinamatay ng taong nalunod ay yung paghinto ng pagtibok ng kanyang puso. So ngayon po, aalamin natin at tuturuan namin kayo ng mga pwede nating magawa para naman makapagsalba tayo ng buhay. Una po, ano ba ang cardiac arrest? Ang cardiac arrest po ay yung paghinto ng pagtibok ng puso at pagtigil ng pagsupply ng dugo sa ating mga utak. So pagka nawalan po kasi ng supply ng oxygenated blood ang ating mga brain, ay nag-i-stop din ang pag-function ng ating mga organs. So ang puso po ay organ. Kaya naman, nag-i-stop po siya sa pagtibok. So ano naman ang mga common causes para po magkaroon ng cardiac arrest? Isa na nga po dyan yung pagkalunod. Isa na po na reason yan. Ano pa? Yung mga trauma. So pwede po dyan yung pagkaubos ng dugo ng isang tao. Ano pa? Pwede pong mga traumatic experience, kagaya po ng halimbawa, nagkaroon ng head trauma, nagkaroon ng brain damage. So pwede po mag-cause yan para po mag-stop ang pagtibok ng ating mga puso. So bukod pa po dyan yung mga medical condition, kung meron pong sakit sa puso na pwedeng mag-cause kung bakit magka-heart attack, leading to cardiac arrest. So yan po ang common cause ng pagkakaroon ng cardiac arrest. So ngayon po, ano naman po ang dapat nating alamin, dapat nating maintindihan kapag ang tao ay nag-stop ang pagtibok ng puso. So dapat kapag po nakakita tayo ng isang taong nawalan ng malay at siya ay hindi na humihinga, pwede na po nating isipin agad na maaari yung tao na yon na-experience niya yung tinatawag na cardiac arrest. So, paano po ang gagawin natin? Una po, alamin lang natin yung tinatawag na or yung algorithm at yung pagkakasunod-sunod ng dapat nating gawin bago po tayo mag-apply ng CPR or yung tinatawag din na hands-only CPR. Una po, alamin natin kung ang lugar ba ay mapanganib. So halimbawa po, kung ang ating naging case, kagaya po ng drowning, kung ating po naging case ay pagkalunod, alamin po natin yung lugar kung safe ba para sa atin natutulong dun sa tao. So kapag ka ang lugar naman ay safe na pwede na po nating i-apply naman yung pag-check nung tinatawag na responsiveness. So, taalamin natin kung may malay po ba siya, kung gising po ba siya, or meron pong sign of life.
So pwede pong ang gawin natin dyan ay tapikin natin ang balikat ng pasyente. Kapag po walang response ang pasyente, kapag wala pong response, ang gagawin po natin, pwede nating alamin kung meron pong pang paghinga. Paano po ang gagawin natin sa pag-check ng kanyang breathing o kung may paghinga ang pasyente? Gawin po natin yung LLF or yung look, listen, and feel. Yan. So, pwede pong gawin po natin yan. Itatapat po natin ang ating tainga sa bibig ng pasyente or sa ilong para maramdaman natin kung meron bang paglabas at pagpasok ng hangin sa kanyang ilong or sa bibig. At the same time, habang nakatingin po tayo sa dibdib ng pasyente, so titignan naman natin kung mayroong tinatawag na rise and fall of the chest. Kapag po yung presence ng breathing ay wala, hindi po siya humihinga, hindi po siya gumagalaw, wala pong movement, walang sign of life, that's the time tumawag po agad tayo ng tulong. Yan. But, ang pagtawag po ng tulong, it's a case-to-case basis. Kung talagang identified natin talaga na merong emergency at pangangailangan ng ambulansya, might as well tumawag na po tayo agad or maghanap tayo ng ibang taong pwedeng tumawag ng tulong. Okay? So, yung separation po kung kailan tatawag ng tulong, magbabaris po yan sa senaryo, sa kaso nung nakita nating insidente. Yan. So, tayo po ang magde-decide. Kung kailangan na po agad talagang tumawag ng tulong, gawin po agad natin. Pero kung may pagkakataon pa naman, ma-check natin kung okay naman po ba ang senaryo, kaya po bang i-handle, pwede naman po na tayo na ang gumawa ng mga bagay na pwede natin magawa. So, pwede po tayo mag-decide kung kailan po tayo tatawag or magpapatawag ng tulong. So, paunta na po tayo doon kapag ka may absence or kapag ka walang pagtibok, walang paghinga, pwede na po tayo mag-proceed sa tinatawag na hands-only CPR. So, pagdating po sa hands-only CPR, ano po ang dapat nating i-consider? Unang-una po is yung lugar kung nasaan yung i-CPR natin. So, halimbawa po, ang pasyente natin ay nalunod, so dapat alisin po natin siya doon sa lugar na pwedeng mag-cause pa rin ng pagkalunod. O halimbawa, itabi po natin siya sa shore or sa lugar na wala ng tubig. Okay. Ano po ang consideration natin sa lugar? Kailangan flat and firm. Hindi po malambot. Hindi po damuhan, kailangan firm po siya na flat surface. So, pwede rin po natin consider, halimbawa, kapag po dadali natin siya sa isang lugar, is medyo, since ang dagat or ang mga paliguan ay medyo naka-incline yung surface niya, ang itapat po natin ng head dun sa medyo mas mataas ng kaunti. Huwag po natin siyang isa-side or na nakatagilid. So, titignan po natin yung terrain or yung pinaka-level ng ating paglalagyan. Kahit po yan ay flat, kung hindi naman po magiging maayos ang posisyon ng ating pasyente, ang better po na gawin natin is kung halimbawa ang lugar ay medyo incline, medyo mas mataas ng kaunti sa bandang taas, mas ipwesto po natin yung head dun sa area na po na yun. Okay. So next po, kapag po na-flat na po natin ang pasyente, na ilagay na natin sa mas firm na surface, start na po agad tayo ng tinatawag na hands-only CPR. Yung heel of the hand, ilalagay natin sa center of the chest. Yan. Tapos, paano yung posisyon? Kailangan naka-straight ang elbow. Hindi siya naka-bend. Naka-straight ang elbow, dalawa. So, paano gagawin natin? I-straight natin ganyan. Then, medyo titingin tayo. So, obserbahan natin yung mukha ng pasyente habang tayo ay mag-a-apply ng chest compression. So, paano ang posisyon natin? Kailangan straight ang arm, then yung bigat ng ating balikat, ng ating katawan, yung body weight natin, yun ang ipangko-compress natin. Hindi yung braso ang ipangko-compress, kundi yung weight natin, yun ang ipandidiin natin sa lalim na 2 to 2.4 inches. So, gaano kalalim? Ito, ipapakita namin sa inyo. Paano naman po kapag ka sa bata o sa child, saan po natin ipupwesto ang ating heel of the hand? So titingnan lang po natin yung dalawang nipple ng bata at yung gitna po nun or between the nipple line, sa gitna po ng dalawang nipple, dun po tayo magpupwesto ng ating heel of the hand. So ganun po
sa bata o sa child. Kapag naman po sa infant, below the nipple line. Ibig sabihin, sa nipple ng dalawang nipple ng baby, magkikreate tayo ng imaginary line, sa ilalim po nung linya na yon. So doon po tayo magpupwesto ng heel of the hand, hindi po. Kapag po sa infant, ang ipupwesto po natin, hindi po heel of the hand. Ang ipupwesto po natin ay 2 fingers. So pwede pong ganito, pwede pong ganito, pwede pong ganito. Yan. So yan po yung mga pwede nating ipwesto sa below the nipple line ng infant kapag po tayo ay mag-a-apply ng compression. So, gaano naman po kalalim ang dapat nating makreate pagdating po sa compression or sa pagdiin? Sa adult po, kailangan 2 to 2.4 inches. 2 to 2.4 inches sa adult. Okay. Kapag naman po sa child, about 2 inches. Kapag naman po sa infant, at least 1.5 inches. Kapag sa infant, 1.5 inches. So yun po yung ating lalim or depth ng ating compression. So yan po yung dapat nating ma-consider kapag po tayo ay mag-a-apply ng compression or hands-only CPR. Kasi po, kahit po tayo ay mag-apply, kung hindi po natin nare-reach yung tamang lalim at tamang pwesto, hindi po tayo nakakapag-apply ng proper chest compression. So, gaano naman po kabilis? So, tama na yung lokasyon, tama na yung posisyon, gaano naman kabilis ang magiging compression natin? So, magbibilang lang po tayo ng 100 to 120 compression sa loob ng 1 minuto. 100 to 120 compression sa loob ng 1 minuto. At gagawin po natin yan ng dire-diretso ng 2 beses. Ibig sabihin, continuously 2 minutes compression ang gagawin natin sa pasyente. At habang tayo ay nagko-compression, habang tayo ay nag-a-apply ng hands-only CPR, make sure na nakamonitor tayo sa ating pasyente. Tinitingnan natin yung kanyang facial reaction, tinitingnan natin yung movement, kung magkakaroon ba ng movement. So yan po yung dapat nating i-consider sa bilis. Ano naman yung tempo? Ano naman yung tempo? So, may tinuturo internationally, itinuturo po yung rhythm na awit or yung kanta ng Bee Gees na Staying Alive. So, kung papatugtugin nyo po yung chorus ng Staying Alive, yun po yung rhythm na kailangan natin masundan kung gaano po kabilis ang ating compression. Ngayon, ano naman ang dapat natin i-consider para po mag-stop na tayo or itigil na natin ang pagbibigay ng hands-only CPR? So, tandaan lang po natin yung mnemonics na STOPS or S-T-O-P-S. So, yan po yung tatandaan nating mnemonics. So, isa-isahin natin. Tandaan nyo po ha, ito ang reason kung bakit magkakaroon tayo ng karapatan, magkakaroon tayo ng desisyon na itigil na yung ating pag-a-apply ng hands-only CPR. Unahin po natin yung unang S. Ang unang S po ay kung meron po tayong makitang senyales na ng buhay sa pasyente. So makikita po natin yan. Halimbawa po, gumalaw po siya, umubo po siya, nakakita na tayo ng sign of life, stop na po tayo. Kahit hindi pa po natin natatapos ang 2 minutes na hands-only CPR. So ano naman yung T? Yung T naman po is turnover. Kapag po na bigay na natin sa higher level ng training sa atin. For example, tumawag po kayo ng rescue. So pag dumating po sila at i-endorse na natin, in-endorse na natin, mag-stop na po tayo. Sila na po ang bahalang mag-take over ng ating ginagawa. Ganon din po sa hospital, kung dadalhin po siya sa hospital. Now, ano naman yung O? Kung halimbawa po, ang operator or tayo mismo na nag-a-apply ng hands-only CPR ay makaramdam na ng pagod, na alam na natin sa sarili natin na hindi na effective yung ginagawa natin. Kasi for consideration ng safety, baka tayo naman na mapahamak sa sobrang pagod. So, kung yung operator ay overexhausted na, pwede na po tayong mag-stop. Kung may papalit, mas maganda. Pero kung wala po talaga, no choice, talagang walang ibang pwedeng gumawa ng ating ginagawa at walang nakakaalam kung paano siya gawin, may karapatan naman po tayong tumigil.
Ngayon, kung bumalik agad yung ating lakas, nakabalik na yung lakas, pwede naman natin siya i-continue. Pero yung O po, if the operator ay exhausted na. Ngayon, ano naman yung P? Yung P po stands for physician. Ibig sabihin, kung may doktor na po within the area at siya na po ang magte-take over ng ginagawa natin or kaya sa ospital, siya na po ang nagsasabi, yung doktor na po ang nagsabi na stop na po natin or maybe i-declare na po ng doktor na hindi na po siya na-revive or wala na pong pag-asa ang pasyente na ma-revive. So, that's the time na mag-stop na po tayo kasi tinake over na po ng physician or ng doktor ang responsibility. So, ano naman po yung huling S? Yung huling S naman po, kung ang scene natin ay naging unsafe. Ibig sabihin, kung magkakos ng danger para sa atin, yung area kung saan tayo nag-a-apply ng hands-only CPR, kaysa mapahamak po tayo, stop po natin ng CPR, pwede po nating hilahin ng pasyente, pwede po nating dalhin siya sa mas safe bago po tayo mag-continue ng pag-a-apply ng hands-only CPR. Okay, so yan po yung mga dapat nating ma-consider kapag po tayo ay mag-a-apply ng hands-only CPR sa pasyente. Kapag po natapos na natin ang buong procedure, halimbawa po na-revive na ang pasyente, na-revive na natin, may tinatawag naman po tayong procedure kung saan inilalagay natin sa tinatawag na recovery position ang ating pasyente. So, yan pong mga consideration na yan, dapat may apply po natin siya para mas tumaas ang survival rate ng ating mga nagiging pasyente or mga victim ng cardiac arrest para po makapagsalba din tayo ng buhay at bumaba yung statistics ng namamatay dahil hindi na-applyan ng proper procedure. Yan po yung dapat nating maintindihan pagdating po sa hands-only CPR. Dito muna ako, tabi muna ako. Baba muna kayo, ayusin ko muna. Leandro! Leandro, ikaw na. Dali. Leandro! Sabay tayo! Hello po! Hello po, sir! Konti lang naman. Sino po? Sige, kung saan pupunta yung isa, tsaka yung isa. Ganun na lang. Nasaan po patient? Sino po patient? Kayo po. Sa UNTV News and Rescue po kami. Pwede po namin kayo tulungan. Saan dadalhin to? Alisin mo dadalhin to? Hindi, doon naman sa investigation. Sir, pwede po namin kayo tulungan. Sige po, sir. Salamat po. Saan po pinakamasakit nyo? Ayan. Wala na pong iba. Sir, mababalik pa naman po, sir. No? Ano po? Mababalik pa naman po. Check po muna natin. No. Saan pa po nararamdaman yung meron? Ito, sir, wala naman. Medyo Wala naman. parang nalabog lang po siya. Ito lang talaga sa ko. Ito. Nagagalaw nyo to, daliri. Nararamdaman nyo? Ako, sir. Kaya ano, split natin. Oh, yung some split. Ito, mid deform. Ito, masakit, kuya. Yes po. Wala na, paki-manual. Manual stabilize mo. Tulong ako. Dapat po. Huwag mo lang ha. Nalagyan ni Sis John. Saan pa may masakit, kuya? Ito. Ito. Sakit. Okay lang. Ipitin natin. Para ma-check. Sige po. Ito natin sa tahi. Yan. Hindi kayo nahihilo, sir? Hindi kayo nahihilo? Kanina po yung pag ano ko po, sir. Kasi tumama rin yung ulo ko kanina. Naka-helmet, suot yung helmet. Hindi siya natanggal. Hindi po. Ayun, may gas-gas. Ayan. Dito, sir. Meron din, sir. Meron. Okay lang. Check natin.
dito. Check ko uli ha. Diyan na. Excuse ako. Ano pa po tumama, sir? Yung balakang nyo, hindi tumama? Hindi po. Sa likod nyo, walang masakit sa likod? Wala naman po. Sa leeg? Wala naman dito. Kamay ko lang Check, po talaga. check natin mamaya. Ayun. May gagalaw, sir. Kaya mo igalaw? Gagalaw ko na. Kaya mo straight? Dito kabila. Okay lang. Sige. Ubarin ko ha. Check ko lang ha. Oh, sige. Walang elastic. Yan. Nagagalaw, sir. Yan. Nararamdaman. Okay. Dito okay naman na. Ayan. Dito sa ulo. Hindi natanggal yung helmet niya dito. Tumanggal. Pero kung may masakit ha. Dito wala. Dito sa leeg. Wala naman. Wala naman. Dito sa balikat. Dito sa kaliwa, wala po. Wala. Kanan lang. No. Sige. Sa balakang. Wala naman. Wala. Kahit yung sa ano mo, wala masakit dito. Wala masakit dito. Dito naman, sir. Wala dito. Wala po. Check natin to ah. Pag diniinan, masakit. Pag tinanggal, Wala. wala. Dito, sa kabila. Pag diniinan, Wala rin. pag tinanggal, dito. Dito. Ngayon, nahihilo kayo? Hindi. Hindi na po ka. Masakit ulo. Medyo yung kaninang ano. Ngayon. At ano po? Address niyo po, saan kayo nakatira? Pauwi na po ako galing trabaho. Wala, anong trabaho niyo po yun? Sa appliances po. Ano po kayo? Pasunod nung ano ah. Pwede naman din. Oo, usap kayo. Sling natin. Pwede naman din. Kaya dalhin dito. Lagyan natin ng sling. Lagyan natin ng support ah. Thank you po pasensya na po kayo. Kaya nyo maglakad sir. Kaya naman. Ayan, sige, alalayan na lang namin kayo sa ano, RPN. Pa-check uli ng ano niya. Ayan. EMS. Updating. Sir, nararamdaman niyo pa po ito? Gagalaw niyo naman po. Doon na natin i-treat to sa ano, sa RP. Pa ba siya? Diyan natin yung swatay. Sir, hingang malalim. Okay na po. Sige, exhale na. Bali, ito yung patient na isa, hindi naman magpapadala ng hospital, siya lang yung lalagyan natin ng PCR. Ayun lang natin sa pulis yung usapan nila. Okay po. Bali, ano yung ano po niya? Ano? Ayun o. Right wrist. Right, dito po. Oh, right. Deformity. Tapos abrasion, both
Both knee. Knee. Oo. Left and right. Oh, yun lang. Abrasion. Tara. Wala na. Sir, sa ano namin kayo dadalhin? Sa Caloocan City Hospital. Okay lang po. Malapit siya sa inyo. Bagong bago lang siya. Antayin ko lang po si Mrs. Doon, para ano, hatid na namin kayo doon para matreat namin yung gas-gas, no? Antayin natin sir. Opo, dito na natin antayin para matreat namin yung ano, ibang sugat, no? Hanggang sa susunod na linggo, sama-sama ulit tayong matuto ng first aid at disaster preparedness. Dito lang sa programang Lifesaver.